Mas gamitin daw ang Diosdado Macapagal International Airport sa Clark, Pampanga. 3 ulit na mas malaki kasi ang Clark kaysa Manila International Airport. At para mas madaling puntahan ng Clark, plano ng pamahalaan na gumawa ng mabilis na train system mula Maynila. Balikan natin yan, yung storyang yan, pag-usapan natin. Samantala, balikan naman natin ang Ronda Report ni Micaela Papa. Mika? Ang mga force multiplier o yung mga sibilyang tumutulong sa pulisya ay napakalaking tulong nga daw. Ngunit ngayong gabi, naging sakit pa sa ulo ang isang group ng force multiplier matapos silang magsagawa ng operation para sa abduction at manghuli ng suspect kahit wala silang kasamang pulis. Mahigpit daw kasi itong ipinagbabawal sa bata. Bukod dyan, may sukbit ding 45 caliber na baril ang isang miyembro kahit pa wala itong permit to carry. Kaya naman posible silang kasuhan ng illegal possession of firearms, usurpation of authority, at illegal detention. Yan ang Ronda Report mula sa Caloocan. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat, Micaela Papa. Samantala, patuloy naman po ang isinasagawang pagkukumpuni sa riles ng tren ng PNR sa bahagi ng San Simon, Kupang, Muntinlupa. Kailangan kasing maibalik sa tamang alignment ang mga bakal doon matapos na madiskaril na naman ang isang tren kahapon. Ayon sa PNR, ang tinatawag na rail expansion ang naging sanhi ng aksidente bunsod ng matinding init. Mabuti na lamang at walang nasaktan sa insidente dahil agad nakahinto ang tren. Bago yun, agad nakahinto. Hindi lang pala, at hindi lang pala tao ang talaga nakakaranas ng init. Pero naman pati yan, pwede mangyari pala. Ay, puro DOTC, aeroplano, tapos tren. Problema sa Secretary. Balita naman mula sa probinsya, ilang residente ng Zamboanga City ang kinailangan lumikas sa kanilang tahanan matapos lumagasa ang baha sa kanilang lugar. Nagulat ang ilang residente sa flash flood dahil wala naman daw inulan sa kanilang lugar buong maghapon. Pero ayon sa mga otoridad, sa itaas daw ng bundok umulan at dumausdos pababa ang tubig. Bukod dito, tumataas din daw ang tubig sa ilog Manikahan hanggang sa tuluyan na itong umapaw at nagdulot ng baha. Sa Ilocos Norte naman, 8 magsasaka ang tinamaan ng kidlat sa barangay Tabukbuk sa bayan ng Marcos. Isa sa kanila ang patay matapos ang puruhan at masunog ang buong katawan, habang isa naman ang kritikal. Ang iba naman bumubuti ng lagay pero patuloy pa rin inoobserbahan sa ospital. Kwento ng mga magsasaka sa lakas daw ng kidlat, tumilapo ng iba sa kanila ilang metro mula sa kubong kanilang sinisilungan. At samantala, ito naman mga kapuso, kung naiingayan na kayo sa ordinaryong tambol, tsak na mabibingin na kayo sa drum set na ito sa Austria. Ito ang Big Boom, ang sinasabing pinakamalaking drum set sa buong mundo. 1.5 tonelada ang bigat ng giant drum set na ito. May taas na 6.5 meters at lawak na 8 meters. Sa sobrang laki, 4 na taong kailangan para mapagtugtog ito. Isang grupo na kung tawagin ay Drummartic ang nagpatugtog na naturang drum set na kasalukuyang nasa isang amusement park sa Vienna. Isang tao talaga. Sa isang restaurant naman sa China, isang special chef ang maghahanda ng inyong pagkain kapag umorder kayo ng noodles. Ayan, ang taghahanda kasi nito, isang robot. Ayon sa may-ari ng restaurant, malaki raw ang natipid niya. Mula na bilhin niya ang robot na sa halagang 10,000 yuan o mahigit 67,000 pesos. Ayan, yun ba yun? Yes, ang sweldo raw kasi ng isang empleyado kada buwan, pumapatak ng katumbas ng 20,000 pesos. Bentahe rin daw ng robot cook, hindi ito napapagod. Siyempre, at mahina lang ang konsumo sa kuryente. Yun naman pala. Dahil din po sa robot ay sumikat siyempre raw ang kanyang kainan. At higit sa lahat, marami rin daw ang customer ang nagsabi sa kanya na masarap din daw pala ang luto nito. Panalo. Kaya tataas lalo ang unemployment. Oo nga, no? Mapupunta na doon. Pero ang ganda. Come on pa siya para sa restaurant niya. Tanan, Lynn. Tanan. Alright, samantala narito naman ang maagang showbiz balita ni Luan D. Luan. Thank you, Rhea. Good morning po mga kapuso. Eto na, iba talaga ang galing ng Pinoy pagdating sa fashion scene na patuloy na ngayon nabibigyang pansin sa Hollywood. Tulad na lang po ni Frances Libiran na napiling gumawa ng damit na susuotin ng Kapuso Stars sa gaganapin na Hollywood premiere ng GMA Films na The Road. Pero ang mas malaking karangalan ang muli niyang pagdisenyo ng gown para sa model na si Tyra Banks. Hindi lang yan dahil pinagawa rin siya ng haute couture pieces na ginamit naman sa Cycle 18 na show na America's Next Top Model British Invasion. Tampok din po sa episode ang ilan pang creations si Frances na iminodelo ni Ann Curtis. Kaya naman po overwhelmed daw talaga ang feeling ng Pinoy designer.
Kaya syempre, just imagine yung build-up ng emotions mo. Nung nakita mo yung pictures, yung nakita mo yung ano. So, talagang napaupo ako in one corner and of course, nagpasalamat ng todo-todo. At sa Hollywood po ulit, pop singer and actress Jessica Simpson nanganak na. Isang baby girl ang isinilang ni Jessica na pinangalanan niyang Maxwell Drew Johnson. Sa website mismo ni Jessica, makikita ang announcement ng pagdating ng kanyang little angel na talagang biggie talaga, na may timbang po na 9 pounds and 13 ounces. Sa mga sabik naman sa mga balitang pinag-uusapan sa internet, eto na po ang Web Hit It. Web Hit It number 1 mula sa Yahoo News Philippines. Chinese model, sentro ng atensyon sa Beijing Auto Show. Naging usap-usapan sa blogs at newspaper articles ang modelong si Li Yingxi, 22 years old, matapos siya magsuot ng diamond-studded dress sa kakatapos lamang ng auto show. Meron kasi mga masyadong naseksihan sa suot ni Li na isang upcoming model, dancer at actress na tinaguri ang Beauty of Qingdao at dating na-link sa anak ni Jackie Chan na si JC Chan. Actually, ibang guys kasi pumunta lang talaga doon para makita ng mga models because due to the history, talagang lagi mga sexy mga babaeng kinukuha nila to model the cars. And also, sabi nila, they're looking at something else. They're looking at the double airbags of the ladies. At sa ating next Web Hit It naman, mga kakaiba at nakatutuwang pictures, ayan, ibinida po sa Yahoo News Philippines. Kabilang rito ang kuha ng isang animal rights activist na nagpropromote ng pagiging vegetarian. Siya po yan. Siya yung nakahiga siya yung dapat kayo, nakaketchup pa siya. Meron din kuha ang isang dancer sa play na Panorama sa France. Ayan yung sa Pita. And then, let's go to the Panorama. And sunod ay ang kuha sa practice ng synchronized swimming team. Yan yung Panorama. Yan yung dancer sa France. Ngayon, sunod nating kuha ay mula naman sa synchronized swimming team ng Britain. Ayan, ang cute niya, ang galing, no? Shadow, a play of shadows, talagang angles. Ayan yung kuha sa practice ng synchronized swimming team ng Britain para sa Olympics. Napakalapit na. At nakuhaan din ang pagsugod ng toro sa isang bullfight sa Seville, Spain. Galing. How bloody. At dariyan din ang pugad ng ibong stork na nakalagay sa itaas ng poste ng kuryente. Naway wala sa kanila ang makuryente. Sayang naman. Ang cute naman nila. At nakuhaan din ang pagkadapa ng isang tennis player na ginanap sa tennis match sa Monaco. Oh, that looks painful. At kabilang din, parang nag-twist yung ano niya eh. Kabilang din ang pagtatapos ng 10-foot na imahe ni Cristo na ginanap sa nagdaang Semana Santa sa Makati. Galing. At ang makapigil hiningang kuha sa European Wrestling Championship na ginanap sa Serbia. So I wonder, sino ang talo? Kasi pagbagsak ng guy, kawawa ang ulo ng isa. At yan muna ang Web Hit It natin for today, mga kapuso. Beautiful photographs. Abangan niyo ulit ang hatid namin in at fresh Web Hit It bukas. Samantala, ito pong Hit It Panahon, ihatid sa atin ni Love Anyover. Good morning mga kapuso! Ito na po ang ating Hit It Panahon. Nako, wala na po yung binantayang LPA ng Pag-asa. Ang meron na lang daw po tayo ngayon ay ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Yan po ay nasa Mindanao. Mga hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Nagsasalubong po yan sa equator. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Ang Luzon, nako, tuloy-tuloy po ang tinatawag na Ridge of High Pressure Area. Maganda, pero mainit po na panahon. Bahagyang magkakaroon lang po ng maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan. Kasama po dyan ang Visayas. Kahapon nakapagtala tayo ng